Pagkarating ni Sofia sa bahay, agad niyang napansin ang kotse ni Ethan, ang matalik na kaibigan ng kuya niyang si Gabriel. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay, puno ng excitement, ngunit bigla siyang napatigil nang makarating siya sa sala. Doon niya nakita ang kuya niya, kasama ang ultimate long-time crush niya, si Ethan. Masayang naglalaro ang dalawa ng video games habang nagtatawanan, tila wala silang ibang iniintindi sa mundo. Wala ka talagang kupas, napabuntong hininga si Sofia habang nakasandal sa dingding, lihim na pinagmamasdan si Ethan. Kahit hanggang tingin lang siya sa lalaki, masaya na siya. Halos araw-araw naman kasi itong pumupunta sa bahay dahil sa pagkakaibigan nila ng kuya niya, kaya't kahit papaano, sapat na iyon para sa kanya. Anong ginagawa mo dyan, Sofia? Biglang boses ni Gabriel ang bumalik sa ulirat niya. Para kang butiki dyan, dagdag pa nito na may halong pang-aasar. Napanguso si Sofia at agad na umayos ng tayo, pilit na itinatago ang kilig. Pumasok ka na nga sa kwarto mo't magbihis, utos ng kuya niya, na parang laging handang sirain ang kanyang mga moment. Ito talagang kuya niya, panira ng kilig. Hi, Sofia, biglang bati ni Ethan, na nagbigay ng ngiti sa kanya. Agad siyang kumaway pabalik, ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit na naman si Gabriel. Huwag ka nang sumagot, alis na, sabi nito, na parang bodyguard na ayaw siyang mapalapit kay Ethan. Halos gusto nang bumuga ng apoy si Sofia sa sobrang inis sa kuya niya. Imbes na suportahan siya nito, ito pa ang #1 basher niya. Gusto niyang kutusan si Gabriel, pero nang makita niyang nakangiti si Ethan sa kanya, napalitan ng ngiti ang inis sa kanyang mukha. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi ang umakyat sa kwarto niya. Pagpasok niya, agad siyang bumagsak sa kama, may malaking ngiti sa kanyang labi. Kumpleto na ang araw niya dahil nakita niya ang ultimate long-time crush niya. Kuya naman kasi, sige na, please, pagsusumamo niya sa kuya niya kinabukasan. Huminto si Gabriel sa paglalakad at hinarap siya. Ang sabi ko, ayoko. Ilang beses ko bang uulitin yun, sagot nito, halatang naiirita. Napanguso si Sofia, pero hindi siya tumigil. Dumating naman ang mommy nila, na tila lagi na lang tagapamagitan sa kanilang dalawa. Ano na naman ba yan? Nag-aaway na naman ba kayong magkapatid? Tanong ng kanilang mommy, sabay tingin sa dalawa. Kaagad na itinuro ni Sofia ang kuya niya. Si Kuya Gabriel kasi, mommy. Pinabibigay ko lang naman ito kay Ethan, pero ayaw ni kuya, reklamo niya. Sabay pakita ng Tupperware na puno ng cookies na siya mismo ang nag-bake. Napatingin ang kanilang mommy kay Gabriel. Bakit ayaw mo namang ibigay, Gabriel? Cookies lang naman yan. Napabuntong hininga si Gabriel at hinayla si Sofia palayo mula sa kanilang mommy. Humarap ito sa kanya, seryoso ang mukha. Sofia, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na magka-crush ka na sa kahit sinong lalaki? Huwag lang kay Ethan. Nagtaka si Sofia at tinitigan ng kuya niya. Bakit ba, kuya? Best friend mo naman si Ethan, di ba? Napakamot ng ulo si Gabriel, halatang naiinis. Kaya nga best friend ko siya, kaya kilala ko siya. Sinasabi ko sa'yo, hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Playboy ang makong na yun. Isang linggo lang ang pinakamahabang relasyon niya. Kung magpalit siya ng girlfriend, parang nagpapalit lang siya ng damit. Pinoprotektahan lang kita. Dagdag pa nito, seryoso ang tono. Napanguso si Sofia, pero hindi siya sumuko. Malay mo naman, di ba? Ako yung makakapagpatino sa kanya, sagot niya, puno ng determinasyon. Hinawakan ni Gabriel ang magkabilang balikat ng kapatid. Itigil mo na yan, Sofia. Masasaktan ka lang, at ayokong mangyari yun. Kapatid kita, at ayokong masaktan ka. Napasimangot si Sofia, pero sa kabila ng lahat, na-touch siya sa sinabi ng kuya niya. Kaagad niyang niyakap ito. Ah, kuya, thank you. Pero alam ko ang ginagawa ko, okay. Kumawala siya sa yakap at ngumiti ng malaki. Kaya ibigay mo na kay Ethan yung cookies. Tinaasan siya ng kilay ni Gabriel. It's still no. Bahala ka kung anong gawin mo. Basta sinabihan na kita, at huwag mo akong idamay sa kalokohan mo. Napanganga si Sofia, hindi makapaniwala. Akala niya tutulungan na siya ng kuya niya. Kuya naman, sigaw niya, pero nagpatuloy lang sa paglalakad si Gabriel, hindi siya pinakinggan. Hawak-hawak ni Sofia ang Tupperware na puno ng cookies na siya mismo ang nag-bake. Buong pagmamalaki niya itong ipinakita sa kanyang mommy.
Napatingin naman ang ina niya kay Gabriel, na halatang nagpipigil ng inis. Bakit ayaw mo namang ibigay, Gabriel? Cookies lang naman yan, ibibigay mo lang kay Ethan, tanong ng kanilang mommy, halatang nagtataka. Napabuntong hininga ng malakas si Gabriel, parang nawalan ng pasensya. Hinayla niya si Sofia palayo sa kanilang mommy para makapagsalita ng mas seryoso. Maddie, simula niya, gamit ang palayaw ng kapatid, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Magka-crush ka na kahit kanino, pero huwag kay Ethan. Huwag na huwag. Tinitigan ni Sofia ang kuya niya, halatang hindi makapaniwala. Bakit ba, kuya? Best friend mo naman si Ethan, di ba? Ano bang problema kung magustuhan ko siya? Napakamot si Gabriel sa ulo, halatang naiinis na sa usapan. Kaya nga best friend ko siya, kaya kilala ko ang makong na yun. Sinasabi ko sa'yo, Sofia, hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Playboy ang lalaking yun. Isang linggo lang ang pinakamahabang relasyon niya. Kung magpalit siya ng girlfriend, parang nagpapalit lang siya ng damit. Halata sa boses niya ang frustration, pero may halong pag-aalala. Pinoprotektahan lang kita, dagdag pa niya, mas malumanay ang tono. Napanguso si Sofia, pero hindi siya natinag. Malay mo naman, kuya. Di ba? Baka ako yung makapagpetino sa kanya, sagot niya, puno ng determinasyon. Biglang hinawakan ni Gabriel ang magkabilang balikat ng kapatid, seryoso ang tingin nito sa kanya. Sofia, itigil mo na yan. Masasaktan ka lang, at ayokong mangyari yun. Naiintindihan mo ba, kapatid kita, at ayokong masaktan ka, Maddie. Napasimangot si Sofia, pero sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang sinseridad ng kuya niya. Sa totoo lang, natouch siya sa sinabi nito. Bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Kuya, thank you. Pero, alam ko ang ginagawa ko. Okay, sagot niya, pilit na pinapakalma ang kuya niya. Kumawala siya sa yakap at ngumiti ng malaki. Kaya ibigay mo na kay Ethan yung cookies, sabi niya, puno ng pag-asa. Tinaasan siya ng kilay ni Gabriel, halatang hindi kumbinsido. It's still no. Bahala ka kung anong gawin mo, pero sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Huwag mo akong idadamay sa kalokohan mo, Sofia. Napanganga si Sofia, hindi makapaniwala sa sagot ng kuya niya. Akala niya tutulungan na siya nito. Kuya naman, sigaw niya, pero nagpatuloy lang sa paglalakad si Gabriel, hindi siya pinakinggan. Napadabog si Sofia, halatang inis na inis. Gusto niyang sundan ng kuya niya, pero nahihiya pa rin siya. Kahit gaano pa kalaki ang pagkagusto niya kay Ethan, parang hindi niya kayang magbigay ng cookies ng mag-isa. Napansin ng kanilang mommy ang tensyon sa dalawa. Ano na naman bang nangyayari sa inyong magkapatid? Tanong nito, halatang naguguluhan. Napabuntong hininga si Sofia at lumapit sa kanilang mommy. Si Kuya Gabriel kasi, mommy. Pinabibigay ko lang naman itong cookies kay Ethan, pero ayaw niya, reklamo niya, pilit na ipinapakita ang Tupperware. Napailing ang kanilang mommy. Gabriel, cookies lang naman. Ano ba ang problema? Tanong nito, sabay tingin sa anak na lalaki. Huminto si Gabriel sa paglalakad, pero hindi siya sumagot. Napatingin siya kay Sofia, saka muling bumantong hininga. Bahala ka na nga, sabi niya sa huli, pero may halong babala. Pero tandaan mo, Sofia, sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Huwag mo akong sisisihin kung masaktan ka. Alam mo bang masama ang makinig sa pinag-uusapan ng hindi kasali? Tanong ni Gabriel habang sinaman ng tingin si Sofia. Halata sa kanyang boses ang pag-aalangan. Napangiwi si Sofia, pero agad siyang sumagot. Hindi ko naman sinasadya, okay, sabay hawak sa kamay ng kuya niya, pilit na nagpapaliwanag. Pero kuya, ano bang sinabi mo kanina? Sa Davao mag-aaral si Ethan, tanong niya, puno ng kaba sa boses. Tumango si Gabriel, seryoso ang mukha. Oo, yun ang sabi niya. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Sofia. Malayo ang Davao sa Maynila, at hindi niya mapigil ang mag-alala. Pero bakit doon? Bakit sa Davao? Tanong niya, halos pabulong, pero puno ng lungkot. Napakibit balikat si Gabriel, tila wala rin siyang sagot. Aba, malay ko. Basta sabi niya, doon daw siya mag-aaral. Siguro gusto niyang mag-iba ng environment o may ibang dahilan. Hindi pa rin mapakali si Sofia. Kuya, bakit nga doon? May course naman dito na ganyan, di ba? Bakit kailangan pa sa Davao? Ang layo-layo naman. May bahid ng desperasyon ang boses niya.
Tumaas ang kilay ni Gabriel at tumitig kay Sofia, tila ba may naisip na paraan para pagaanin ang sitwasyon. Aba, okay na rin na nasa malayo siya, biro nito, sabay ngiti. Para tumigil ka na sa kakaisip sa kanya. Malay mo, habang nasa malayo si Ethan, makalimutan mo na rin siya at magkagusto ka sa iba. Move on din, Maddie. Napabuntong hininga si Sofia habang pinagmamasdan ng kuya niyang naglalakad palayo. Naiwan siyang nakatulala, ramdam ang bigat ng balitang narinig. Hindi niya akalaing mag-aaral si Ethan sa malayo. Unti-unting bumalat sa kanya ang lungkot, at hindi niya mapigilan ang sarili. Gusto niyang umiyak, biglang lumapit ang mommy niya at marahang niyakap siya sa balikat. It's okay, Maddie, sabi nito, puno ng pagmamalasakit. Napatingin si Sofia sa mommy niya, halatang nag-aalala. What if makakita siya ng ibang babae habang nag-aaral sa Davao, ma? Paano na ako? Tanong niya, at tuluyan nang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya, parang nawalan na siya ng pagkakataon. Broken-hearted na siya, kahit hindi pa man sila ni Ethan. Hinaplos ng mommy niya ang buhok niya at ngumiti ng malumanay. Kung kayo talaga ang nakatadhana para sa isa't isa, Maddie, kahit gaano pa kalayo ang pagitan ninyo, kahit pa makakilala siya ng ibang babae, gagawa ang tadhana ng paraan para magkita ulit kayo. Napaluha lalo si Sofia, pero pilit niyang pinunasan ang kanyang mga pisngi. What if hindi kami para sa isa't isa? Tanong niya, puno ng takot at pagdududa. Ngumiti ang mommy niya, mas malaki at mas puno ng pag-asa. Then someone will come who is really meant for you. Lahat ng tao ay may kapares, anak. Hintayin mo lang ang tamang lalaki para sa'yo. Si Ethan man yun o hindi. Hindi na nakapagsalita si Sofia. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang mommy niya, tila ba humuhugot ng lakas mula rito. Sa kabila ng lungkot, naramdaman niya ang kaunting ginhawa mula sa mga salita ng kanyang ina. Graduation na ni Gabriel at Ethan. Habang nakaupo si Sofia sa audience, hindi niya mapigil ang pagmasdan ang dalawa na nasa stage. Masaya siya para sa kanila, pero hindi may kakaila ang lungkot sa kanyang puso. Isang buwan na lang at aalis na si Ethan papuntang Davao. Hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita, o kung magkikita pa sila. Habang pinapanood ang seremonya, nagdesisyon si Sofia. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Kailangan niyang aminin kay Ethan ang nararamdaman niya, ngayon na. Umaasa siya, kahit papaano, na baka pareho sila ng nararamdaman. At kung hindi man, gusto niyang malaman niya ito bago pa siya tuluyang mawalan ng pagkakataon. Congratulations, son. Masayang niyakap ng mommy ni Sofia si Gabriel, kita ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Thank you, ma, sagot ni Gabriel, halatang masaya rin. Lumapit si Sofia sa kanyang kuya at niyakap ito ng mahigpit. Congratulations, kuya, sabi niya, puno ng pagmamahal. Niyakap din siya pabalik ni Gabriel, malambing ang ngiti sa kanyang mukha. Thank you, Maddie. Ang supportive mo talaga. Saglit silang nagkwentuhan, puno ng saya at tawanan, bago sila nagdesisyon na umalis. Napagkasunduan nilang kumain sa paborito nilang restaurant para ipagdiwang ang tagumpay ni Gabriel. Mauna na kayo, ma, kuya. Pipi. Kakausapin lang ako sandali, sabi ni Sofia, medyo nauutal pa. Halatang kinakabahan. Nagkatinginan ng mommy nila at si Gabriel, halatang nagtatanong ang mga mata. Pero hindi na nila ito pinansin. Sige, anak, huwag kang magtatagal, ha? Sa sasakyan na lang kami maghihintay, sabi ng mommy niya, sabay tapik sa balikat niya. Tumango si Sofia, pilit na ngumingiti para itago ang kaba. Habang papalayo ang mommy niya at kuya, hinanap niya kaagad ng mata si Ethan. Hindi nagtagal, nakita niya ito, napapalibutan ng mga babae. Hawak nito ang ilang bulaklak na binigay ng mga ito. Sa sobrang gwapo ni Ethan, hindi na siya nagtataka kung bakit maraming babae ang nahuhumaling sa kanya. Heartthrob nga talaga ito ng kanilang paaralan. Ethan, tawag ni Sofia, sabay kaway nang mapatingin sa kanya ang lalaki. Napangiti si Ethan nang makita siya. Excuse me lang, girls, ha, sabi niya sa mga babaeng nakapalibot sa kanya. Masaya namang tumango ang mga ito at unti-unting nagsiyalisan. Lumapit si Ethan kay Sofia, dala ang kanyang pamilyar na ngiti. Maddie, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nakaalis na kayo? Tanong niya, halatang nagtataka.
Ngumiti si Sofia, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso niya. Nasa kotse na sila. Bumalik lang ako dito para ibigay ito sa'yo. Inabot niya kay Ethan ng isang Tupperware na may lamang 3 cupcakes na siya mismo ang nag-bake. Congratulations, Ethan, sabi niya, sinserong nakangiti. Napangiti si Ethan, at alam ni Sofia na totoo ang kasiyahan nito. Mahilig kasi si Ethan sa mga sweets, at madalas siyang magdala ng mga cupcakes o cookies para rito. Wow, thank you, Maddie. Nag-abala ka pa talaga, sabi ni Ethan, halatang natutuwa. Kahit simpleng ngiti lang ang makita kay Ethan, parang napapawi na ang lahat ng kaba at pagod ni Sofia. Masaya siya tuwing nagbibigay siya ng mga baked goods kay Ethan, lalo na kapag kitang-kita niya kung gaano ito kasaya habang kinakain ang mga ito. Lihim niyang ikinatutuwa na hindi nito binabahagi ang mga pagkain sa iba, kahit pa sa kuya niya o sa mga kaibigan nito. Ah, siya nga pala, biglang tanong ni Sofia, pilit na pinapakalma ang sarili. Totoo bang sa Davao ka na magka-college? Bahagyang lumiit ang ngiti ni Ethan at tumango. Yes, nandoon kasi si Lola, at gusto ko na rin siyang makasama. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Tumango si Sofia, kahit pilit niyang itinatago ang lungkot sa kanyang mukha. Alam niyang malapit si Ethan sa kanyang lola, kaya hindi na siya nagulat. Pero hindi niya mapigil ang malungkot. Ang layo mo na, mahina niyang sabi, halos di naririnig. Ngumiti si Ethan, sabay akbay sa kanya at bahagyang ginulo ang buhok niya. Sus, huwag ka nang malungkot. Uuwi din naman ako dito tuwing bakasyon. Hindi naman ako mawawala ng tuluyan. Ngunit kahit anong pilit ni Ethan na pag-aanin ang sitwasyon, hindi maalis ang bigat sa dibdib ni Sofia. Napalabi siya at huminga ng malalim. Kagabi pa niya iniipon ang lakas ng loob para sa gagawin niya ngayon. Alam niyang ito na ang una at huli niyang pagkakataon. Ethan, may gusto sana akong sabihin sa'yo, sabi ni Sofia, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Napatingin si Ethan sa kanya, halatang nagtataka. Ano yun, Maddie? Huminga ng malalim si Sofia, pilit na iniipon ang lakas ng loob. Ito na ang sandaling matagal na niyang pinaghandaan. Mahal kita, Ethan, diretsong sabi niya, kasabay ng mabilis na kabog ng kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Ethan, halatang nagulat sa narinig. Hindi agad ito nakapagsalita. Matagal na kitang mahal, patuloy ni Sofia, kahit ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Masaya ako tuwing nakikita kita, lalo na kapag nasa bahay ka. Alam kong maraming mas maganda at mas bagay sa'yo, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para patunayan na karapat-dapat din ako sa'yo. Seryoso ako, Ethan. Halos marinig ni Sofia ang sariling tibok ng kanyang puso. Parang tumigil ang oras habang hinihintay niya ang sagot ni Ethan. Ngunit lumipas ang ilang minuto, at nanatili itong tahimik. Hindi nito magawang tumingin ng diretsyo sa kanya. Ethan, tanong niya, halos pabulong, puno ng pag-aalala. Napabuntong hininga si Ethan at napakamot sa noo. Alam mo, Maddie, simula niya, mabigat ang boses. Alam ko na kung anong nararamdaman mo para sa akin. Napakunot ang noo ni Sofia, naguluhan sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Sinabi sa akin ni Gabriel, sagot ni Ethan, bahagyang umiwas ng tingin. Pinagsabihan niya ako na layuan ka. Bro code, Maddie. Bawal namin patulan ang mga kapatid ng mga kaibigan namin. Halos hindi makapaniwala si Sofia sa narinig. Napakuyong siya ng kamao, ramdam ang halo-halong emosyon, galit, hiya, at sakit. Hindi niya akalaing inunahan siya ng kuya niya sa pag-amin ng nararamdaman niya. Umiling siya, pilit na itinatago ang pagkadismaya. Huwag kang makinig kay Kuya Gabriel, sabi niya, pilit na pinaninindigan ang kanyang damdamin. Wala akong pakialam sa bro code nyo. Kung mahal natin ang isa't isa, siguro naman magiging masaya rin si kuya, hindi ba? Napabuntong hininga si Ethan, halatang nahihirapan din sa sitwasyon. Hinawakan niya si Sofia sa balikat, at tinitigan ito ng diretsyo sa mata. Pero, Maddie, hindi tayo pareho ng nararamdaman, mahina niyang sabi, puno ng pag-iingat. Nakababatang kapatid lang ang turing ko sa'yo. Bata ka pa, at sigurado akong ang nararamdaman mo ngayon ay puppy love lang. Darating ang panahon, makikilala mo rin ang tamang lalaki para sa'yo. Parang gumuho ang mundo ni Sofia sa mga salitang iyon.
Kahit anong pilit niyang intindihin ang sinasabi ni Ethan, hindi niya mapigil ang masaktan. Pakiramdam niya, parang tinanggalan siya ng karapatang umasa. You're too good for me, Maddie. And, too young for me, dagdag pa ni Ethan, halatang nahihirapan din. Napabuga ng hangin si Ethan, tila ba gustong bawasan ang bigat ng sitwasyon. I'm sorry, Maddie. Hindi ko ginasto na saktan ka. Ayokong masaktan ka. Unti-unting tumulo ang luha ni Sofia, pero mabilis niya itong pinunasan. Ayaw niyang aipakitang nasasaktan siya. Kahit na wasak ang puso niya, pilit niyang pinilit ang sarili ng umiti, kahit na pakiramdam niya ay sobrang napahiya siya. Ah, okay lang, sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses na garalgal. Hindi mo naman kasalanan kung hindi mo ako gusto. Sige, congratulations ulit, mauna na ako. Baka naiinip na sina Mommy at Kuya Gabriel. Ngumiti siya, kahit pilit, at mabilis na tumalikod. Hindi niya kayang manatili pa roon ng mas matagal. Habang naglalakad palayo, unti-unti itong bumilis hanggang sa tumakbo na siya. Gusto niyang makalayo kay Ethan, gusto niyang itago ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Her first love broke her heart for the first time. 10 taon ang lumipas. Mommy. Mommy, Mommy, masayang nagtatakbuhan ng kambal papunta kay Sofia mula sa kanilang eskwela. Kaagad niyang niyakap ang dalawa, puno ng pagmamahal at saya. Mukhang masayang-masaya ang mga anak ko ngayon. Ah, kumusta ang klase? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok ng kambal. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Calex at Kalim habang sabay-sabay silang naglakad papunta sa kotse. School is good, Mommy, masiglang sagot ni Calex, halos tumatalon sa tuwa. Yes, Mommy. And guess what? We got the highest score po in our class, dagdag ni Kalim, puno ng pagmamalaki. Napangiti si Sofia, ramdam ang init ng pagmamalaki sa kanyang puso. Wow, ang galing naman ng mga anak ko. Ang husay-husay niyo talaga. At dahil dyan, ililibre ko kayo ng ice cream. Napatalon ang kambal sa tuwa, sabay sigaw ng, yehey. Pinasakay ni Sofia ang dalawa sa likod ng kotse at maingat na isinabat ang kanilang mga seatbelt. Habang nagmamaneho papunta sa paborito nilang ice cream parlor, hindi maalis ang ngiti niya sa kanyang mukha habang naririnig ang masiglang kwentuhan ng kambal. Pagdating nila, masayang kumain ang tatlo ng ice cream, sabay tawanan at kulitan. Nang matapos, nagpa siya si Sofia na mag-ikot muna sa mall kasama ang kambal. Napuno ang araw nila ng saya at mga simpleng sandaling nagpatibay sa kanilang pamilya. Pagkauwi nila, agad na nakatulog ang kambal sa sofa, halatang pagod ngunit masaya. They look so tired, sabi ni Benedict habang nakatayo sa tabi ni Sofia, nakatitig sa mahimbing na tulog ng mga bata. Ngumiti si Sofia, hindi maalis ang pagmamahal sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kambal. You're right, pero mukhang ang saya-saya nila. Biglang tumingin si Benedict kay Sofia, seryoso ang mukha. Tumawag pala ang mommy mo kanina. Tinatanong niya kung kailan ka uuwi ng Pilipinas. Hindi agad nakapagsalita si Sofia. Napalunok siya, ramdam ang biglang bigat ng usapan. Simula nang mabuntis siya, umalis siya ng Pilipinas. Nagalit ang pamilya niya sa kanya dahil sa nangyari, isang pagkakamaling alam niyang hindi nila matanggap. Pero kahit na alam niyang isang malaking katangahan ang ginawa niya noon, kailanman ay hindi niya pinagsisihan ang desisyon niyang ituloy ang kambal. Sila ang naging liwanag ng kanyang buhay. Alam kong hindi kayo okay ng pamilya mo, dagdag pa ni Benedict, maingat ang tono, pero mukhang kailangan mo na talagang umuwi. Mukhang panahon na, Sofia. Napakunot ang noo ni Sofia at tumingin kay Benedict, halatang naguguluhan. Bakit mo naman nasabi yan? Huminga ng malalim si Benedict bago nagsalita. Ang sabi ng mommy mo, may sakit daw ang daddy mo. Nasa ospital siya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia, halatang nagulat. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Tanong niya, halatang nag-aalala. Nagkibit balikat si Benedict, parang nag-aalangan. Akala ko kasi, hindi ka pa rin uuwi. Alam ko kung gaano kahirap para sa'yo ang bumalik. Hindi makasagot si Sofia. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang dami niyang tanong sa isip, ngunit nangingibabaw ang pag-aalala para sa kanyang ama. Uuwi ka ba? Tanong ni Benedict, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig. Nakatitig siya kay Benedict, naguguluhan at puno ng emosyon.
Ang daming alaala ang bumalik sa kanya, ang sakit ng pagtanggi ng pamilya niya, ang mga araw na mag-isa niyang itinaguyod ang kambal, at ang mga panahong pilit niyang pinanindigan ang kanyang mga desisyon. Ngunit ngayon, sa kabila ng lahat ng iyon, naroon ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin agad. Of course, yes. Daddy ko pa rin ang pinag-uusapan natin, Ben, sagot ni Sofia, puno ng determinasyon at halong kaba. I mean, kahit hindi kami magkaayos noong huli kaming magkita, pamilya ko pa rin sila. Anong sakit daw ni Daddy? Umiling si Benedict at bahagyang nagkibit-balikat. Walang sinabi si tita. Hindi niya idinetalye. Napabuntong hininga si Sofia, halatang aligaga sa sitwasyon. Hindi niya alam kung paano haharapin ang balitang ito, pero sigurado siyang kailangan niyang umuwi. Alam kong uuwi ka, sabi ni Benedict, puno ng pag-unawa. Kaya pinabok na kita ng tiket. Ayos na rin ang kambal. Kaya wala ka nang iintindihin. Napatingin si Sofia kay Benedict, halatang nagulat ngunit labis ang pasasalamat. Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap ang lalaki ng mahigpit. Thank you, Benedict, mahina niyang sabi, ramdam ang taos-pusong pasasalamat. Hinaplos ni Benedict ang likod ni Sofia, parang sinasabing nandyan lang siya para sa kanya. You're welcome. Huwag kang mag-alala, maglilive din ako sa trabaho sa susunod para makasunod ako. Hindi naman malaking abala kung mauna ka. Ngumiti si Benedict, at marahan niyang hinaplos ang mukha ni Sofia. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi kayo abala sa akin? Mahal na mahal ko kayo, ikaw at ang kambal. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Napangiti si Sofia, ngunit hindi niya napigil ang mapasimangot ng bahagya, ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Talagang naantig siya sa ipinapakitang pagmamahal at suporta ng lalaki. Thank you, Benedict, sagot niya, halos pabulong. You are such a good friend. Muling niyakap ni Sofia si Benedict, mahigpit at puno ng emosyon. Si Benedict ang naging matalik niyang kaibigan mula pa noong college. Noon pa man, nanligaw na ito sa kanya, pero hindi niya sinagot. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya mula sa pag-reject ni Ethan noon, at sa kahihiyan sa mismong graduation nito, hindi pa rin niya nagawang mahalin si Benedict ng higit pa sa pagkakaibigan. Pero hindi niya maitatanggi ang malaking papel na ginampanan ni Benedict sa buhay niya. Nang mabuntis siya at magdesisyong tumira sa States, nagulat siya nang sumunod ito sa kanya. Simula noon, si Benedict ang naging kasama niya sa lahat, mula sa pagbubuntis, panganganak, at pagpapalaki sa kambal. Siya ang naging sandigan ni Sofia, ang naging tatay, na hindi man opisyal ay nararamdaman ng kambal. Kaya kahit walang tunay na ama ang mga anak niya, hindi nila kailanman naramdaman ang kawalan dahil nandyan si Benedict. Malaki ang utang na loob ni Sofia sa lalaki. Pero kahit ilang taon na silang magkasama sa iisang bubong, paulit-ulit niyang sinasabi kay Benedict na huwag itong umasa sa higit pa. Masakit para sa kanya, pero iyon ang totoo. Mommy, makikilala na po ba namin sina Lolo, Lola, at Tito Gabriel? Tanong ni Calex, puno ng interes habang nakatingin sa kanya mula sa likod ng kotse. Napatingin si Sofia sa anak, pilit na ngumiti. Oo, mga baby, makikilala niyo na sila. Tinanggal niya ang suot niyang sunglasses at tumingin sa paligid. Parang ang daming nagbago sa lugar na ito, ngunit ang bigat ng alaala ay nananatili. It's been 7 years, mahina niyang sabi, halos kausap ang sarili. Ang tagal na simula noong huli akong tumapak dito sa Pilipinas. Ang dami nang nagbago. Huminga siya ng malalim, pilit na iniipon ang lakas ng loob. Sana, sa pag-uwi niyang ito, maayos din ang lahat sa pagitan nila ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa bahay, kaagad na dumiretso si Sofia. Nagulat ang mga katulong nang makita siya, kasama ang kambal. Halos hindi sila makapaniwala, tanging pamilya na lang niya ang nakakaalam ng tungkol sa kanyang pagbubuntis noon, at ngayon, narito siya, dala ang 2 anak na hindi nila kailanman inakala. Ma'am Sofia, napatingin si Sofia sa isa sa mga kasambahay, halatang nag-aalala. Nasaan ang daddy ko? Itinuro ng kasambahay ang hagdan papunta sa ikalawang palapag. Nasa taas po, sa kwarto niya. Nagpapahinga po siya. Kaagad na hinawakan ni Sofia ang mga kamay ng kambal at sabay-sabay silang umakyat. Nang makarating sila sa pinto ng kwarto ng ama, dahan-dahan niyang binuksan ito. Bumungad sa kanya ang ama niyang nakaupo sa kama habang pinapainom ng gamot ng kanyang ina. Dad, ano pong nangyari sa inyo?
Ang sabi sa akin, nasa ospital daw kayo. Hindi napigilan ni Sofia ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi po ba sinabi ko na sa inyo, huwag kayong masyadong magpagod sa trabaho? Ayan tuloy, bahagyang ngumiti ang kanyang ama, at marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Sofia. Huwag ka nang masyadong umiyak, anak. Huwag ka na ring mag-alala. Ayos na ako, Maddie, mahinang sabi ng kanyang ama. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ka pa uuwi. Napabuntong hininga ito, ngunit may bahid ng saya sa kanyang tinig. Napayuko si Sofia, ramdam ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niyang niyakap siya ng kanyang ina mula sa likod. Kalilimutan na natin ang lahat ng iyon, anak, sabi ng kanyang ina, puno ng pagmamahal. Ang mahalaga, nakauwi ka na. Ang mahalaga, nandito ka na ulit sa amin. Napasinghot si Sofia, pilit na pinipigilan ang mga luha habang nakatingin sa kanyang ina. Hindi na po kayo galit sa akin, ma, tanong niya, puno ng takot at pag-asa. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang mukha, at ngumiti ito ng may lamang. Sorry kung nagalit kami sa'yo noon, Maddie. Ikaw lang naman ang iniisip namin. Ayaw ka naming mahirapan. Napatango si Sofia, ramdam ang init ng pagmamahal ng kanyang ina. Alam ko naman, Maria. Sorry po kung naging matigas ang ulo ko noon. Sinunod ko po ang gusto ko kahit alam kong nasasaktan kayo. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina, at sa yakap na iyon, parang nawala ang lahat ng sakit at sama ng loob. It's okay now, anak. Ang mahalaga, nandito ka na ulit sa amin. Ayos na tayo, sabi ng kanyang ina, puno ng katiyakan. Lalong napaiyak si Sofia, parang batang humahagulgol habang nakayakap sa ina. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pagmamahal ng pamilya. Mommy, napalingon ang kanyang ina sa boses ng kambal. Natigilan ito, tila nagulat sa nakita. Maddie, sila ba? Tanong ng kanyang ina, halatang nanginginig ang boses. Tumango si Sofia at ngumiti habang lumapit sa kambal. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang mga anak at ipinakilala ang mga ito. Mom, Dad, meet my children, Calex and Kalim. Ngumiti si Sofia, puno ng pagmamalaki habang tinitingnan ang kambal. Dahan-daang lumapit ang kambal sa kanilang lolo at lola, halatang nahihiya ngunit masaya. Hinaplos ng kanyang ina ang mukha ng kambal, at sa bawat haplos, ramdam ang pagmamahal at pagtanggap. Ang gaganda nila, Maddie. Ang babait nilang tingnan, sabi ng kanyang ina, halos mangiyak-ngiyak. Sa wakas, naramdaman ni Sofia ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, alam niyang ang pamilya niya ay buo na ulit. Ang gugwapo naman ng mga apo ko. Napahawak nga sa dibdib si Sofia at pinilit na huwag na namang maiyak. Masaya siya dahil sa wakas ay naging maayos na nga rin sila ng mga magulang niya at nakilala na nga ng mga anak niya ang lolo at lola nito. At talagang pinangalanan mo sa lalaking yun ang pangalan ng mga anak mo. Biglang napatingin si Sofia kay Gabriel na nasa hambangan ng pintuan at nakasandal. Napasimangot pa nga siya. Kuya. Patakbong lumapit si Sofia kay Gabriel at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry, kuya. I'm really, really sorry. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung matigas ang ulo ko. Niyakap ni Gabriel ang kapatid. Jesus, ang dami namang sorry niyan, napabuntong hininga nga lamang si Gabriel habang hinahaplos ang likod ng kapatid. Namiss ko ang makulit kong bunso. Kumalas nga si Sofia at nakasimangot na nakatingin sa kapatid. Sorry din kung nagalit ako sa'yo. I just don't want you to be hurt dahil sa katangahan mo. Tumango naman si Sofia. Kahit na umiiyak siya, ay nakangiti siya. I know, at naiintindihan ko. Nasaktan din ako nang masaktan ko kayo ni na mom and dad. Ngumiti si Gabriel at mas sinapo nga ang pisngi ni Sofia, dahilan para mapanguso nga siya. It's all over now. Kagaya ng sinabi ni mommy, ang mahalaga ngayon ay okay na kayo at nandito na kayo ng mga pamangkin ko. Niyakap muli ni Sofia ang anak. Simula kasi nang umalis siya, wala na nga silang komunikasyon ng pamilya niya. Pinutol na nga niya ito, lalo na't alam niyang sobra niya itong nasaktan. Pinakilala nga ni Sofia ang mga anak sa kanyang pamilya, at natutuwa siya dahil tanggap ng mga ito ang kambal. Nakikita niyang mahal ng pamilya niya ang mga anak niya. May balak ka bang sabihin kay Ethan ang tungkol sa mga anak niyo?
Natigilan nga si Sofia dahil sa naging tanong ni Gabriel sa kanya. Nandito sila ngayon sa veranda at nagkakape. Kakatulog lang din ang mga anak niya. Mukhang napagod ang mga ito, hindi lang sa biyahe kundi sa pakikipaglaro ng mga ito sa pamilya niya. Mukha tuloy gumaling ng tuluyan ng ama niya dahil nga sa mga bata. Inilapag niya ang baso ng kape. Wala naman siyang kaalam-alam na may mga anak siya. Napabuntong hininga na lamang si Gabriel. Hindi rin naman ba nagtatanong ang mga anak mo tungkol sa daddy nila? Umiling si Sofia. Si Benedict ang kinikilala nilang daddy. Napatitig si Gabriel kay Sofia, dahilan para bahagya siyang matawa. Bakit ganyan ka naman makatingin sa akin, kuya? Mas lalo ba akong gumaganda, ha? Napapailing na nga lamang si Gabriel sa biro ng babae. Siya nga pala, uuwi na sa susunod na linggo si Ethan at makikita na niya ang kambal. Napabuntong hininga si Sofia. Kuya, walang nakakaalam kung sinong totoong ama ng kambal kundi kayo lang ni na mommy, daddy, at Benedict. Kung hindi niyo sasabihin kay Ethan ang tungkol sa kambal, hindi niya mamamalayan. Isa pa, sandali lang naman siya dito. Hindi sila magkikita. Wala naman siyang alam. As long as wala siyang alam, ay walang problema. Mas lalong tumitig nga si Gabriel kay Sofia. Hindi mo na ba siya mahal? I mean, ginawa mo ang lahat ng yun dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Maliit na ngumiti na nga lamang si Sofia. To be honest, kuya, I don't know. Basta ang alam ko lang, masaya na ako ngayon sa mga anak ko. Okay na ako na hindi kami magkatuluyan. Pero may mga anak naman ako mula sa kanya, eh. Talaga ba? Natatawang tanong na nga lamang ni Gabriel nang makita niya na nakatitig nga si Sofia sa kanya. What? Napailing na nga lamang si Gabriel. Well, nakikita ko naman na masaya ka na sa buhay mo. Nag-aalala lang kasi ako na baka. Hindi na nga natapos pa ni Gabriel ang sasabihin ng hawakan nga ni Sofia ang kamay niya. I am fine and happy, kuya. Really, wala ka nang dapat ipag-alala pa. Tumango naman si Gabriel. Nakikita ko naman, eh. Ngumiti si Gabriel. Masaya ako dahil masaya ka na ngayon. Napangiti naman si Sofia. Salamat, kuya. Naging payapa naman ang buhay ni na Sofia kasama ang pamilya at mga anak niya. Nagpasya na nga rin siya dito sa Pilipinas at plano na nga niyang i-transfer ang mga anak niya. Hindi na kasi sila babalik pa ng States dahil nakiusap nga ang mga magulang niya. Gusto daw siya nitong makasama at ang mga apo nito. Mag-isa lang si Sofia ngayon sa bahay nila dahil umalis ang mga magulang niya kasama ang kambal, habang pumasok naman sa trabaho si Gabriel. Ang kanyang kapatid na ang namamahala sa kumpanya nila simula nang magkasakit ang ama niya. Binuksan ni Sofia ang pinto nang may kumatok. Sino yan? Nagulat nga si Sofia at hindi makagalaw nang makita ang lalaking ilang taon na nga rin niyang hindi nakikita. Alam na niyang uuwi nga ang lalaki, pero hindi niya inaasahan na pupunta ito sa bahay nila. Ngumiti si Ethan sa kanya. Maddie, hindi makapaniwala ang bigkas ni Ethan sa pangalan ni Sofia. Maddie, ang tagal nating hindi nagkita. Kaagad na niyakap nga ni Ethan si Sofia, dahilan para magulat siya. Kumalas si Ethan habang hawak pa din ang magkabila niyang balikat. Kumusta ka na? Kailan ka pa bumalik? Ang sabi kasi sa akin ni Gabriel, pumunta ka daw ng States. Biglang kinabahan si Sofia. Ano pang sabi ni kuya sayo? Umiling nga si Ethan, dahilan para makahinga ng maluwag si Sofia. Wala na, yun lang ang sinabi niya. Kahit tanong-tanong ko sa kanya tungkol sayo, hindi niya ako sinasagot, eh. Napakamot na nga lamang ng batok si Ethan. Siguro galit pa din ang kuya mo sa akin dahil sa ginawa kong pambabash sayo. Natawa na nga lamang si Sofia. Come on, Ethan, matagal na yun. Kinalimutan ko na din yun. Naka-move on na ako. Kahit ba ako, kinalimutan mo na. Hindi nakasagot si Sofia at napatitig nga sa lalaki. Nakangiti ito, pero parang isang malungkot na ngiti. Hindi ka nga nagte-text sa akin, eh. I kinda miss that. Napalunok ng mariin si Sofia at hindi alam kung anong sasabihin. Namimiss siya ng lalaki. Kumabog ng mabilis ang puso niya sa isiping na-miss din siya ng lalaki nang wala siya, at tinatanong pa siya sa kuya nito. Magiging masaya na nga sana siya nang maalala ang lahat. Oo nga pala, siguro ay na-miss lang siya ng lalaki dahil nga sa sinabi nitong para na nga siya nitong nakababatang kapatid. Napabuntong hininga nga lamang siya. Ngumiti nga siya kay Ethan. Ano nga palang ginagawa mo dito? Kung si kuya ang hinahanap mo, I'm sorry to tell you, pero wala siya dito.
Nasa opisina siya. Doon mo na lang siya puntahan. Napahawak nga si Ethan sa dibdib at napangiwi. Oh, ang sakit naman ng pananalita mo. Parang pinagtatabuyan mo na ako ngayon. Bumulong nga si Sofia. Parang ganun na nga. Ano yun? Pilit na ngumiti si Sofia. Wala. Napatango na nga lamang si Ethan. Actually, nandito ako para dalawin si Tito. Balita ko kasi nasa ospital siya. Hindi kaagad ako nakadalaw kasi nasa barko pa ako noon. Nagdala ako ng prutas. Ipinakita nga ni Ethan ang basket na dala nito na puno ng prutas. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Kukunin na nga sana ni Sofia ang basket, pero nilayo ito ni Ethan. Ako na ang magdadala since mabigat to. Hindi pa man pinapasok ni Sofia ang lalaki ay kusa na nga itong pumasok at nilapag na nga ang basket sa mesa na nasa sala. Napatingin sa paligid si Ethan. Nasaan pala si Tito? Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Sofia dahil wala dito ang mga anak niya. Dahil kung hindi, ay nakita na nga ni Ethan at magtataka talaga ito kung papaano sila nagkaanak kahit na wala namang nangyari sa kanila. Ayaw man niya aminin, pero para talagang pinagbiyak na bunga ang mag-ama. Wala sila, umalis sila ni Mommy. Napakunot noon na nga lamang si Ethan. Umalis, hindi ba? Baka kasama yun dito. I mean, kagagaling lang niya ng hospital, right? Tumango nga si Sofia. Yes, pero ang sabi din ng doktor, kailangan niya din na mag-exercise kaya umalis sila. Ngumiti naman si Ethan. Okay, hihintayin ko na lang sila dito. Nagulat si Sofia nang maupo nga ang lalaki sa sofa. Gusto ko din talagang makausap si Tito. Napailing na nga lamang si Sofia. Baka matagalan sila sa pagbalik. Alam mo na, baka nag-date pa yung mag-asawa. Tumango nga si Ethan. It's okay. I can wait. Nakangiti pa nga rin ito, habang si Sofia naman ay kinakabahan na dahil baka anytime ay dumating na nga ang mga magulang at mga anak niya. Sinabi pa naman ng mga ito na babalik nga ito before lunch. Napatingin siya sa relo, at habang papalapit nga ang oras ay siya namang paglakas ng pagtibok ng puso ni Sofia. Nag-lunch ka na ba? Umiling naman bilang sagot si Ethan. Great, then samahan mo ako. Mag-lunch. Kaagad na hinailang nga ni Sofia si Ethan papalabas ng bahay at papasakay na nga sa kotse nito. Hurry up, Ethan. Halos pagpawisan nga sa kaba si Sofia dahil sa bagal maglakad nga ng lalaki. Ang bagal mo naman, sabi nga ni Sofia nang makasakay na nga si Ethan sa driver's seat. Bakit parang nagmamadali ka? Napapatingin nga si Sofia sa labas, praying na sana hindi pa nga dumating ang mga anak niya. Gutom na kasi ako. Hindi kasi ako nagagahasa. Napatingin si Ethan kay Sofia. Bakit hindi ka kumain? Alam mo bang sa ginagawa mo ay pwede kang magkasakit? Papaano na lang kung magkasakit ka? Parang nakalimutan sandali ni Sofia ang kaba niya na baka magkita nga ang mag-aama niya. Napatingin ito kay Ethan. Hindi niya alam kung tama ba ang nakikita niya sa mukha ng lalaki, may halong pag-aalala. Napabuntong hininga nga lamang si Ethan. Okay, saan ba gustong kumain? Kahit saan na lang, basta malayo dito sa bahay, dagdag pa nga ni Sofia sa isip niya. Tumango na nga lamang si Ethan at umalis na nga sila. Sa paglabas nga nila ng village ay siya namang pagpasok ng kotse ng mga magulang niya. Mabuti na nga lamang talaga at hindi ito napansin ng lalaki. Tuluyan na ngang nakahinga ng maluwag si Sofia. Nag-text na nga lamang siya sa kanyang mommy na may pinuntahan na nga muna siya at hindi siya makakasabay ng lunch. Ayos ka lang ba, Maddie? Napatingin si Sofia kay Ethan. Kanina ko pa kasi napapansin na parang aligaga ka at hindi mapakali. May problema ba? Mabilis na umiling si Sofia. Wala naman, nagugutom lang. Tumango na nga lamang ang lalaki. Hindi na nga rin sila nag-usap pa. Biglang napaayos ng upo si Sofia nang makita kung saan nga siya dinala ni Ethan. Bakit dito mo ako dinala? Ngumiti naman si Ethan. Hindi ba paborito mo ang seafood restaurant dito? Bahagyang nagulat nga si Sofia. Naaalala mo. Nakangiting tumango naman si Ethan. Oo naman. Favorite restaurant ko din kaya to. Hindi na nga lamang nakapagsalita si Sofia dahil bumaba na nga si Ethan. Kung alam lang ng lalaki na kaya niya lang naging favorite ang restaurant na to ay dahil ito din ang favorite restaurant ni Ethan. Napabuntong hininga nga lamang siya. Ang dami niyang naging favorite dahil lang sa favorite ng lalaki. Pinagbuksan siya ng pinto ni Ethan at inilahad pa nga nito ang kamay sa kanya. Salamat. Pumasok na nga rin sila sa loob ng restaurant,
At kung ano ang mga in-order ni Sofia noon ay yun pa din ang in-order ng lalaki. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa lalaki. Talagang naaalala mo pa ang lahat ng kinakain ko noon, ha? Ngising-ngisi ito. Oo naman, hindi naman ako makakalimutin. Napailing na nga lamang si Sofia. Oo nga naman, kaya nga lahat ng gusto ng mga babae, alam mo. Hindi rin naman kasi madaling kalimutan ang mga napagdaanan natin noon. Hindi naman nakapagsalita si Sofia. Maddie, about what happened years ago, I just want to say sorry sa pag-reject ko sa'yo. Napabuga nga ng malakas na hangin si Sofia at maliit na ngumiti kay Ethan. Ayos lang. Wala na yun. 2 beses kasi siyang na-reject ni Ethan nung gumraduate nga ito ng high school at nung nag-college. Sinubukan lang naman niya, baka magbago ang isip ng lalaki, pero wala talaga. No, it's okay. Hindi dapat kita sinaktan. Pakiramdam ko, dahil sa ginawa kong rejection sa'yo kaya ka umalis. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka ng ganun. Hindi ka agad nakasagot si Sofia. Hindi naman dahil sa rejection niya kaya siya umalis ng bansa. Umalis siya dahil buntis na nga siya sa mga anak niya kay Ethan. That was all in the past now, Ethan. Kung ano man ang mga nangyari noon, kalimutan na natin. Wala din namang magbabago, eh. Napatitig nga si Ethan kay Sofia. So, hindi ka galit sa akin. Tumango-tango na nga lamang si Sofia. So, can we still be friends? Bahagya namang natawa si Sofia. Friends pa din naman tayo, ah. At kahit kailan, hindi yun nawala. Para namang nakahinga ng maluwag si Ethan. Thank you, Sofia. Ang bait mo pa din pala. Napakamot na nga lamang ng batok si Ethan. Dahil magkaibigan na tayo, pwede mo na akong i-bake ng cupcake at cookies. Hindi naman makapaniwala si Sofia na nakatingin kay Ethan. Alam mo naman na paborito ko ang mga binake mo, at sobra kong nais yun. Hindi sa pambabola. Pero ang bake mo talaga ang pinakamasarap para sa akin. Napabuntong hininga na nga lamang si Sofia para pigilang mapangiti. Pakiramdam ko, kinaibigan mo lang tuloy ako para maipagbake. Bigla namang nataranta si Ethan at tumili. Promise, masarap talaga. Kahit magbayad ako ng kahit na magkano. Itinaas pa ng lalaki ang kamay nito. Natigilan si Ethan nang tumawa si Sofia. Ano ka ba, nagbibiro lang naman ako, no? Napapailing na nga lamang si Sofia. Hindi niya napansin na nakatitig na pala sa kanya si Ethan. Sige na, sige na. Ipagbibake na kita, at libre lang talaga. Tumango naman si Ethan. Oo naman, ikaw pa. Malakas ka nga sa akin, eh. Napangiti nga lamang si Ethan habang nakatitig nga sa magandang babae na nasa harapan niya ngayon. He kind of missed that laugh of hers. Ngayon na muli silang nagkita, ay mas lalong gumanda ito. Na walang babae sa paningin nga niya na noon ay nakababata niyang kapatid. Masaya silang kumain na tila ba parang bumalik sa dati noong hindi nga umamin si Sofia kay Ethan nung magkaibigan pa nga sila at walang ailangan. Bakit ba't naman po hindi kayo sasama, Mommy? Nakangusong tanong pa nga ni Kalim kay Sofia. Magbabakasyon kasi ang mga anak niya kasama ang mga magulang niya sa Hong Kong. Gustong ipasyal ng mga magulang niya ang mga apo nito sa Disneyland. Gusto ng mga ito na bumawi nga sa kambal. Kasi, anak, may work pa si Mommy, eh. Alam nyo naman nakakalipat ko lang dito at kailangan kong kabisaduhin ang lahat. At napasimangot ang kambal kaya sinapo nga lamang niya ang mga pisngi nito at hinalikan. Huwag na kayong malungkot, okay. Isipin nyo na lang na oras nyo na ito kasama ang lolo at lola nyo. Siyempre, ilang taon nila kayong hindi nakasama, di ba? Napabuntong hininga ang kambal. Sige na nga po, ngumiting nga si Sofia. Basta i-enjoy nyo na lang ang araw na kasama ang lolo't lola nyo, okay? Tumango naman ng sabay ang kambal. Opo, Mommy. Niyakap nga si Sofia ng kambal. Mommy, miss ka po namin. Napangiti si Sofia at niyakap nga pabalik ang anak. Mommy, miss ko din kayo, mga anak ko. Ito din kasi ang unang beses na maghihiwalay nga sila ng mga anak ng ilang araw. Noong nasa States pa kasi sila, kapag may business trip nga siya, ay sinasama niya ang mga anak. Hindi rin kasi siya pwedeng sumama ngayon dahil sa trabaho niya. Mabuti na lang din siguro ito para hindi makita ni Ethan ang kambal habang nandito ito sa Manila. Nagulat nga si Sofia nang sa pagbukas nga ng pinto ay mukha kaagad ni Ethan ang bumungad sa kanya. Hindi kaagad siya nakapagsalita dahil sa gulat.
Good morning, masayang bati pa nga ni Ethan na parang excited pa. Dahilan pa para mabalik nga sa ulirat si Sofia. Napakunot-no siya. Anong ginagawa mo dito? Sisigat na nga sana si Ethan nang unahan ito ni Sofia. Kung si mommy ang hanap mo, wala sila dito at nasa bakasyon. Si Kuya Gabriel naman, nasa isang business trip. Excuse me. Naglakad na nga si Sofia papalabas ng gate. Hindi niya inaasahan na sumunod na pala si Ethan sa kanya. Ibig sabihin, mag-isa ka lang sa bahay. Umiling si Sofia. Nope, kasama ko naman ang mga katulong, kaya hindi ako mag-isa. Napabuntong hininga si Sofia dahil wala pang taxi. Teka, aalis ka. Hindi man lang tinapunan ng tingin nga ni Sofia ang lalaki. Oo, papasok ako sa trabaho. You work. Tumaas ang isang kilay ni Sofia habang nakatingin kay Ethan. No offense. Anyway, anong ginagawa mo dito? Napabuntong hininga naman si Ethan. Hindi ba obvious? Naghihintay nga ako ng taxi. Bakit kailangan mo pang maghintay ng taxi kung nandito naman ako? Ibinuka pa nga ni Ethan ang mga kamay na tila parang inilalahad nga ang sarili. Huwag na. Baka mamaya naghihintay pa sa'yo yung girlfriend mo. O baka makita pa tayo. Pagselosan pa ako, no. Bahagyang tumawa na nga lamang si Ethan at inakbayan si Sofia, dahilan para magulat siya. Ano ka ba, Maddie? Wala akong girlfriend. Inalis nga ni Sofia ang kamay ni Ethan. Sus, sinong niloloko mo? Kilala kita. Ikaw pa, hindi ka nawawalan ng babae, no. Mawala na ang lahat, huwag lang ang babae sa buhay mo. Di ba dati yun? Hindi na ngayon. Umikot ang mga mata ni Sofia. Maniwala ako sa'yo. Oo nga, patunayan ko pa sa'yo. Tinaasan nga ni Sofia ng kilay si Ethan. Paano? Ngumisi ang lalaki. Halika na, ihatid kita. Hindi na nakaalma si Sofia nang hilahin nga ni Ethan ang kamay niya at pinapasok na nga siya sa kotse. Tinanong ni Ethan kung saan nga siya nagtatrabaho. Wala naman na nga siyang magagawa dahil nakasakay na siya sa kotse nito, at sinabi na nga lamang niya kung saan siya nagtatrabaho. Sunduin kita mamaya. Anong oras ang out mo? Nagtataka nga si Sofia sa inaakto ng lalaki. Bakit naman? Napaisip si Ethan. Wala lang. Gusto kitang i-treat ng ice cream, patanong nga nitong sabi, or dinner. Tumaas ang isang kilay ni Sofia at nagtataka itong tinignan si Ethan. Well, naisip ko kasi na wala akong kasama sa bahay, at ikaw din, mag-isa ka lang din. Nakakalungkot kaya kumain ng mag-isa. Kaya sasamahan na lang kita. Hindi maiwasan ni Sofia ang matawa. At sino naman ang may sabi sa'yo na gusto kong kumain ng kasama ka, at nalulungkot akong kumain ng mag-isa? Winagayway ni Ethan ang hintuturo niya. Sigurado akong kinikilig ka ngayon dahil gusto kong makita ang long-time crush ko. Hindi makapaniwalang natawa na nga lamang si Sofia habang nakatingin nga kay Ethan. And besides, matagal na kitang crush, pero hindi na ngayon, okay? Ngumisi si Ethan. Hindi mo na ako crush kasi mahal mo na ako, tama ba? Hindi ka agad nakasagot si Sofia dahil, sa totoo lang, sinasabi ng lalaki ang totoo. Dahil nga sa kapal ng mukha nito at masyadong confident, pinanlakihan na nga lamang ni Sofia ng mata ang lalaki. Teka nga, saan ka ba humugat ng lakas ng loob at kakapalan ng mukha, ha? Napapailing na nga lamang si Sofia. Sa bagay, sanay ka naman sa ganyan dahil yang mukha mo, cute na nga, makapal pa. Ngumiti si Ethan. Maddie, matagal na kitang crush. Aaminin ko naman, oo. Pero baka nakakalimutan mo na ilang taon na din ang lumipas. Kaya nawala na yun. Hindi na ako ang batang Sofia na patay sa'yo noon. I am an adult now, at nagbago na ang nararamdaman ko. Masyado kang confident. Napapailing na nga lamang si Sofia. Diyan ka na nga. Baka malate pa ako nang dahil lang dyan sa mga pinagsasasabi mo. Hindi na nga hinintay pa ni Sofia na magsalita ang lalaki at umalis na nga siya. Nang makapasok siya sa building, lumingon na nga muna siya sa kinaroroonan ni Ethan at nakita nga niyang umalis na ang kotse nito. Napabuntong hininga na nga lamang siya habang nakahawak nga sa kanyang dibdib. Siguro kung noon sinabi ng lalaki ang mga salitang iyon, baka nahimatay na nga siya sa sobrang kilig. But it's been years now, at hindi na nga niya alam kung may nararamdaman pa ba siya para sa lalaki. Basta ang nasa isip lamang niya ngayon, masaya na nga siya kasama ang mga anak niya. Hindi man niya nakuha si Ethan, nakuha naman niya ang mga anak nito. Grabe, ang gwapo niya.
Sino kaya ang hinihintay niya dito sa building natin? Napatango na nga lamang ang babae na kasama nito. Oo nga, kung girlfriend niya, napakaswerte naman niya dahil ang gwapo. Habang nagbubulungan nga ang mga kababaihan dahil sa isang gwapo daw na nasa tapat ng building nila, ay busy naman si Sofia sa pagte-text sa mga anak niya. Napapangiti siya dahil sobrang saya daw nila sa Disneyland. Naririnig mo ba ang mga usapan nila, Sofia? Napatingin si Sofia sa kasama nga niyang si Honeylin, isa ito sa mga kasama niya sa trabaho. Napakunot nga ang noo niya. Tungkol sa ano, may gwapong lalaki daw sa tapat ng building natin, at ang sabi nila, hinihintay daw niya ang girlfriend niya. Napapailing na nga lamang si Sofia. Simula nang magkaroon siya ng mga anak, ay wala na nga siyang pakialam sa mga gwapo. Hay nako, huwag niyo na lang pagpantasyahan. Kayo na nga ang nagsabi na may girlfriend na siya. Kayo lang din ang masasaktan. Natawa na nga lamang si Honeylin at hinawakan nga si Sofia sa braso. Halika, tignan natin kung gaano siya kagwapo para pag-usapan ng lahat. Hinay nga ni Honeylin si Sofia, at wala na nga siyang nagawa pa. Papalabas na nga sila ng building. Ang akala ni Sofia ay titigilan na nga siya ng lalaki, pero nagulat siya nang sa paglabas nga nila ng building, nakita niya ito na nakasandal nga sa mamahalin nitong kotse. Nasa magkabilang bulsa nga ng suot nitong pantalon ang kamay nito habang nakasuot ng shades. Napataas nga ng kilay si Sofia. Ngumiti si Ethan sa kanya at lumapit. Hi, Maddie. Ang tagal mo namang lumabas. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Tumaas ang isang kilay ni Sofia. At sino naman ang nagsabi sa'yo na hintayin mo ako? Napanguso ang lalaki, dahilan para maghiyawan ang mga babae na nakatingin dito. Kinikilig ang mga ito dahil sa pagpapakyut ng lalaki. Ang sanggit mo naman. Alam mo, nasasaktan ako kapag sinusungitan mo ako. Napangiwi si Sofia. Ang owa mo naman. Hindi bagay sa'yo. Hindi rin bagay sa'yo ang masungit. Mas gusto ko yung dating Sofia na palangiti at sweet sa akin, pag-amin nga ni Ethan. Napabuntong hininga na nga lamang si Sofia. That was the young Sofia, Ethan, at matagal na siyang wala. Ngumiti si Ethan. Pwede naman siyang ibalik, di ba? Hindi niya alam kung anong nakay ng lalaki at bakit ginagawa niya ito. Pinagtitripan ba siya nito? Nabalik na nga lamang sa ulirat si Sofia nang galawin ni Honeylin ang braso niya. Kanina pa ito kinikilig sa kanilang dalawa. Hindi mo naman sinabi sa akin na kilala mo pala ang gwapong lalaking yan, sabi pa nga ni Honeylin habang nakatingin kay Ethan. Nagtaka naman si Sofia. Siya ba yung sinasabi niyong gwapo? Tumango naman si Honeylin na tawa ng mapakla si Sofia. Akalain mo nga naman, si Ethan pala ang pinag-uusapan ng mga kababaihan dito. Sino pala yung magandang babae na kasama mo, Maddie? Tanong ni Ethan. Kinilig naman si Honeylin dahil tinawag nga siyang maganda ng lalaki. Napailing na nga lamang si Sofia. Heto na naman kasi ang matamis na dila ni Ethan, kaya maraming babae itong napapasagot nang wala sa oras. Si Honeylin pala. Kasama ko sa trabaho, sagot ni Sofia. Ngumiti si Ethan at inilahad ang kamay sa babae. Hi, ako nga pala si Ethan. Gusto sana kitang tawaging Honeylin, pero Lin na lang dahil baka magselos si Sofia. Napataas nga ang isang kilay ni Sofia at natatawa na lamang sa isip-isip niya. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking to. Napatakip na nga lamang si Honeylin ng bibig. Oh, siya pala ang girlfriend mo na kanina mo pa hinihintay. Pinanggapan ng babae ang braso ni Sofia. Ikaw, Sofia, hindi mo sinasabi sa akin na may ganito ka pala kagwapo na boyfriend. Magsasalita na nga sana si Sofia nang unahan siya ni Ethan. Hindi ko pa siya girlfriend, but soon, sabi ni Ethan na may ngiti pa. Nang laki ang mga mata ni Sofia sa sinabi ng lalaki. Hindi na nga rin siya nakapagsalita pa nang hilain siya nito sa kamay. Sige, aalis na kami. Magda-date pa kasi kami, dagdag pa ni Ethan. Hinay lang nga ni Ethan si Sofia papasakay sa kotse nito. Nakangiti naman ang kaibigan niya habang kamakaway sa kanila. Nang makasakay na nga sila sa kotse, napatingin si Sofia kay Ethan. What was that? Bakit sinabi mo yun? Baka kung anong balita ang kumalat sa opisina, iritang saad ni Sofia. Nakatingin lang si Ethan sa daan. Hayaan mo. Napanganga na lamang si Sofia. Nababaliw ka na ba? Papaano na lang kung makarating yun sa girlfriend mo? Pakaawayin pa ako nun.
Naalala mo ba nung inaway ako ng girlfriend mo noon dahil pinagseselosan niya ako? Akala niya ako ang pinupuntahan mo sa bahay, si Kuya El naman. Napangiti si Ethan. Yes, I remember that. Napalabi na nga lamang si Sofia. Oo, inaway nga siya ng babae noon, pero kinilig siya dahil pinagtanggol nga siya ni Ethan noon at hiniwalayan pa nito ang girlfriend dahil sa ginawa niya. Naalala niya tuloy kung gaano siya kinilig ng araw na iyon, to the point na hindi siya nakatulog. But don't worry, Maddie, dahil this time, walang magagalit. Wala akong girlfriend ngayon, okay. Umikot ang mga mata ni Sofia at tumingin na lamang sa labas ng kotse. Sus, maniwala ako sa'yo. Playboy ka noon pa, no? Ano pa kaya ngayon na seaman ka na? For sure, kung saan ang barko nyo, may babae ka doon sa bawat stop nyo. Natawa naman si Ethan. Of course not. Well, depende naman yan sa tao. Napakibit-balikat na nga lamang si Ethan. Pero hindi ako. Wala akong naging babae sa barko, okay. Promise. Napailing na nga lamang si Sofia. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin, at may pa-promise ka pa. Anyway, saan mo ba ako dadalhin, ha? Pag-iiba nga ni Sofia ang usapan. Kung maaari lang kasi, ayaw na niyang pag-usapan pa ang nakaraan dahil tapos na iyon. It's a secret, komandat pa nga ang lalaki, dahilan para mapuno ang noo ni Sofia. Hindi na nga lamang din siya nagtanong pa dahil alam niyang hindi rin naman siya nito sasagutin kahit pa magtanong siya. Kilala na nga niya ang lalaki. Kapag sinabi nitong, secret, ay secret talaga. Dinala siya ni Ethan sa isa nga sa pinakamamahaling restaurant sa lugar. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Bakit dito, Ethan? Ang mahal kaya dito, bahagya namang natawa si Ethan. Maddie, may trabaho na ako at afford ko nang dalhin ka dito o sa kahit na saang lugar mo gustong pumunta. Hindi naman makapaniwala si Sofia na nakatingin kay Ethan. Kahit saan talaga, tumango si Ethan. Oo naman, let's go. Inilahad nga ni Ethan ang kamay kay Sofia, na kanya namang tinanggap. Pumasok na nga sila sa loob at nagpunta sa reception. Reservation for Ethan Buenaflor, sabi ni Ethan. Ngumiti naman at tumango ang receptionist. Ah, sir, this way please. Lihim na tumaas ang kilay ni Sofia nang makita nga ang malagkit na tingin ng babae kay Ethan. Napailing na nga lamang siya. Hindi niya dapat ito nararamdaman dahil wala naman silang relasyon ng lalaki. Talagang nagpa-reserve ka pa, papaano kung hindi ako pumayag? Ibig sabihin, maghahanap ka ng ibang babae na makakasama mo dito. Tumingin nga si Ethan. Ikaw, palagi mo na lang akong pinagdududahan. But I understand, yun ang pagkakakilala mo sa akin, Pero babaguhin ko ang pagtingin mong yun sa akin. Nagtataka na talaga si Sofia at hindi na nga niya naintindihan kung ano ang pinagsasasabi ng lalaki. Dinala nga sila ng babae sa rooftop at tinuro ang table. Pinaghila nga siya ni Ethan ng upuan bago ito naupo. Napatingin si Sofia sa paligid. Napahanga nga siya nang makita ang sunset. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at kinuhanan ito. Ang ganda ng sunset, sabi niya. Napatingin na nga lamang siya kay Ethan nang marinig ang pag-click ng camera nito. Oo nga, ang ganda, sagot ni Ethan. Napaiwas na nga lamang si Sofia dahil habang sinasabi iyon ni Ethan, nakatitig ito sa kanya. Lihim nga niyang hinawakan ang kanyang dibdib, kung nasaan ang puso niya, na mukhang nagwawala na naman dahil nga sa lalaki. Tama na ang rejection nito sa kanya. Once is enough, twice is too much, thrice is dangerous, kaya tama na ang twice. Ayaw na nga rin niyang paasahin pa ang sarili dahil nga sa simula pa lang ay sinabi na sa kanya ng lalaki kung ano lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Nag-usap nga sila tungkol sa buhay-buhay nila. Nalaman niya na halos sa barko na pala ito naninirahan at umuuwi lang sa Manila at Davao kapag bakasyon niya. Nang matapos nilang kumain, inihatid na rin siya ni Ethan sa bahay. Ngumiti siya habang nakatingin sa lalaki. Thank you sa dinner, Ethan. Nabusog ako. Ngumiti naman si Ethan. Wala yun. Nagkatitigan pa nga sila bago nagsalita ulit si Ethan. Good night, Sofia. Napalabi na lamang si Sofia. Good night, Ethan. Nagulat si Sofia at hindi nakagalaw nang halikan siya nito sa gilid ng labi niya. Ilang inch na lang talaga at maglalapat na ang mga labi nila. Ilang segundo din ang itinagal bago lumayo ang lalaki. Malaki ang ngiti ni Ethan nang umalis hanggang sa hindi na niya makita ang sasakyan nito.
Hindi pa rin siya nakagalaw sa kinatatayuan niya. Napahawak na lamang siya sa kanyang pisngi. What was that for? Kahit na anong tanong ni Sofia sa kanyang sarili, hindi na nga ito masasagot dahil nakaalis na ang lalaki. Iniwanan tuloy siya nito ng maraming tanong. 2 araw na ang lumipas at hindi nakita ni Sofia si Ethan. Nakumbinsin niya ang sarili na huwag mahulog ulit ang loob niya sa lalaki, pero ano itong nangyayari sa kanya ngayon? Ayaw man niyang aminin, pero namimiss nga niya ang lalaki. Napabuntong hininga na lamang siya. What, really? Hindi makapaniwala ang tanong ni Ethan sa kanyang kaibigan na si Flynn. Wow, what a coincidence, napapailing na nga lamang si Flynn, ang kaibigan at kasamahan ni Ethan sa barko. Kahit ako nga, hindi makapaniwala. Akalain mo yun, ang babaeng gusto ko, siya din pala ang ina ng anak ko. Napapailing ulit si Flynn. It feels like kayo talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Napangiti si Ethan. Masaya ako para sa'yo, dude. Nalaman kasi nila na ang babaeng gusto nga ng kaibigan niya ay ang ina pala ng anak nito. Noong college pa kasi sila, napag-usapan nila na mag-donate ng sperm sa isang ospital. Hindi naman nila inaasahan na ang babaeng gusto pala ni Flynn ang nakakuha ng sperm nito. Ikaw, wala ka bang balak hanapin ang nakakuha ng sperm mo? Ikaw na din ang nagsabi na baka may anak ka na rin at hindi mo lang alam. Napabuntong hininga na lamang si Ethan. Gusto ko sana, pero parang ayoko na lang. Nagpakunot noo si Flynn. Bakit naman? Mapait na napangiti si Ethan. Kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi na sana ako gumawa ng ganun. Nagtataka na nga si Flynn habang nakatingin sa kaibigan. Masayahin ito, pero ngayon niya lang nakita na malungkot si Ethan. Hindi man ito sabihin, halata naman sa boses nito at sa mga mata. Bakit? Anong nangyari? Uminom muna ng kape si Ethan bago nagsalita. Nasa isang coffee shop nga sila ngayon. Naalala mo yung babae na kinukwento ko sa'yo? Tumango naman si Flynn. Oo, si Rose. Sinaman ng tingin ni Ethan ang kaibigan, dahilan para matawa ito. Biro lang. Si Sofia, yung kapatid ng best friend mong si Gabriel. Tumango naman si Ethan bilang sagot. Oh, anong meron? Parang bula na lang na nawala yun, napabuntong hininga si Ethan. Nakita ko na siya ulit. Nang laki ang mga mata ni Flynn. Oh, tapos, napakibit balikat lamang si Ethan habang nakangiti. Still the same. Ganun pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero parang siya, hindi na. Napapailing nga si Flynn at uminom ng kape. 2 beses mo ba namang binasted, Napanguso nga lamang si Ethan. Wala akong choice noon, dude. Ayaw ng kapatid niya dahil sa mga kalokohan ko noon. At saka ang bata pa niya nung nag-confess siya sa akin. Napabuntong hininga na lamang si Flynn. O ngayon, anong plano mo? Maliit na ngumiti si Ethan. Liligawan ko siya. This time, hindi na ako mapipigilan ni Gabriel. And this time, hindi na siya bata. Napangiwi si Flynn. Ang corny mo. Huwag mo na idaan sa mga pasakalye. Sabihin mo na kaagad kung anong nararamdaman mo sa kanya at huwag mo na siyang paintayin pa. Natawa na nga lamang si Ethan. Kagaya na lang ng ginawa mo kay Megan. Natawa rin si Flynn. Tumpak, wala naman kasing right time para sabihin sa taong mahal mo ang totoo mong nararamdaman. Sige ka, baka maunahan ka pa. Ang swerte mo nga, mukhang single pa siya. Napaisip naman si Ethan at napatango. You're right. Dude, nag-facepalm pa nga silang dalawa. Nakatingin si Ethan sa kanyang relong pambisig. Halos 6:00 na, pero hanggang ngayon, hindi pa lumalabas si Sofia. Ang sabi kanina ng kaibigan nitong si Honeylyn ay may tinatapos pa ito. Hindi rin nagtagal, lumabas na rin si Sofia. Kaagad niyang kinuha ang bulaklak at nakangiti lamang na nakatingin sa babae. Napalapit siya rito. Hi, for you, Maddie. Nagtataka man, kinuha pa rin ni Sofia ang bulaklak. Anong meron? Bakit mo ako binibigyan nito? Hindi sinagot ni Ethan ang tanong ni Sofia. Dinner. Binuksan ni Ethan ang pinto ng kotse nito, pero hindi pumasok si Sofia. Ano bang meron, Ethan? Alam mo, nalilito na talaga ako sa mga ginagawa mo. Hindi ko alam kung anong pinapahiwatig mo sa akin. Ang dami ko nang iniisip. Pwede bang huwag mo nang dagdagan pa? Napatingin na lamang si Ethan kay Sofia at napabuga ng hangin. As I've said to you, I've changed, Maddie. Simula nung makonsensya ako sa nagawa ko sa'yo,
I feel like I ruined your life dahil sa pangalawang pag-reject ko sa'yo. Noalay ako ni Kuya Gabriel mo. Nawalan ako ng best friend at ilang taon niya akong hindi kinausap. Napatingin nga si Sofia kay Ethan. Hindi niya alam na nangyari pala iyon. Dahil sa ginawa niya ay nasira ang friendship ng dalawa dahil sa pagiging selfish niya. Wala namang masama na ginawa ni Ethan, pero isa ito sa mga nag-suffer sa naging desisyon niya. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. Again, I'm really sorry, Maddie. Napalunok si Maddie nang makita nga niyang seryoso ang lalaki na nakatingin sa kanya. Nilalaro nito ang kamay niya. I love you, Sofia, biglang saad ni Ethan. Natawa nang mapakla si Sofia. Sinasabi mo ba yun ngayon dahil nagigilty ka? Umiling si Ethan at napalabi. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko na matagal na kitang mahal? Hindi nakasagot si Sofia sa tanong ng lalaki. But you rejected me, not once but twice, sabi ni Sofia. Tumango si Ethan. I know, pero nagawa ko lang naman yun dahil ayaw ng kuya mo, at sa tingin ko, bata ka pa. Sa totoo lang, matagal na kitang mahal, pero kaagad akong sinabihan ng kuya mo na huwag kang ligawan lalo na't bata ka pa. Pinisil nga ni Ethan ang kamay ni Sofia. Naghintay ako, Maddie. Hinintay ko na makagraduate ka ng college, saka ako aamin at liligawan ka. Pero hindi ko naman aakalain na mawawala ka. Nung binasted ulit kita, kung alam mo lang kung gaano ko kagustang umuo nang umamin ka sa akin. Napakurap-kurap na nga lamang si Sofia at hindi niya alam kung totoo ba o nananaginip lang siya sa mga nalaman niya tungkol sa lalaki. Mahal siya nito, at matagal na. Napabalik sa ulirat si Sofia nang pisilin nga ni Ethan ang kanyang kamay. Gusto kong ligawan ka, Maddie. Please, hayaan mo akong ligawan ka at patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Sumagot na nga si Sofia nang biglang dumating si Benedict. Maddie, kaagad na niyakap nga ni Benedict si Maddie. Na-miss kita. Nagulat naman si Sofia sa biglang pagdating ni Benedict. Benedict, kailan ka pa dumating? Hindi ka man lang nagsabi na darating ka pala. Kumalas nga si Benedict at sinapo ang mukha ni Sofia. I just wanted to surprise you. Literal na na-surprise nga si Sofia. Napatingin sila kay Ethan nang tumikim ito. Dahil nga sa biglang pagdating ni Benedict, nakalimutan niya si Ethan. Sino siya, Maddie? Tanong ni Ethan habang nakaturo sa lalaki. Oh, Benedict Velasquez, dude. Ang kasama ko sa bahay sa States, sagot ni Sofia. Inilahad nga ni Benedict ang kamay niya kay Ethan, pero hindi ito tinanggap ng lalaki. Kasama. So you are living together under one roof? Tanong ni Ethan. Tumango naman si Benedict. Yes, with our children. Napatanga na nga lamang si Ethan. Our children. Tumango naman si Benedict. May anak kayo? Tanong ni Ethan kay Sofia na nakatingin dito. Magpapaliwanag ako, Ethan. Umiling na nga lamang si Ethan at pilit na ngumiti kahit pa ang totoo, nasasaktan siya sa nalaman. Hindi na kailangan, Maddie. Sorry. Hindi ko naisip na this past few years na hindi tayo nagkita, makakahanap ka ng iba at magkakaanak. Mapaklang natawa na nga lamang si Ethan. I'm being selfish. Ngayon na alam ko na kung bakit parang ayaw mo na akong makasama. Hindi naman sa ganun, Ethan. Umiling ulit si Ethan. It's okay, Maddie. Ngayon alam ko na. Sorry kung muntik kong sirain ang pamilya na binuo mo. Hindi makatingin si Ethan kay Sofia. Aalis na ako. Pumasok nga si Ethan sa kotse nito at umalis. Habang nagmamaneho, kusa namang tumulo ang luha niya. Sumisikip ang dibdib niya. Tama ang sinabi ng kaibigan niya, wala talagang right timing para sabihin mo sa taong mahal mo sila. Mas mabuti pang diretsuhin mo na kaysa magsisi pa sa huli, kagaya nga ng nangyari kay Ethan ngayon. Dahil sa nirerespeto niya ang kaibigan at si Sofia, naging huli ang lahat. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid at napasapo nga lamang sa noo. Sana pala noong umamin sa kanya si Sofia, sinabi niya rin ang totoo na nararamdaman niya at sinabi na handa na siyang hintayin ang babae. Napasabunot na nga lamang siya sa buhok. Kinuha nga ni Ethan ang cellphone niya at tinawagan si Flynn. Dude, samahan mo akong uminom, sabi niya sabay dumiretso nga doon sa bar. Ano bang nangyari? Tanong nga ni Flynn kay Ethan nang makarating siya sa bar. Nakita nga niyang maraming nainom ang kaibigan. Nabasted ka ba? Natawa na nga lamang nang mapakla si Ethan. Mas masakit pa sa busted ang nangyari sa akin, dude. Nakita ni Flynn na namumula ang mga mata ng kaibigan.
Naupo nga siya sa tabi nito. Ano bang nangyari? Napatiimbagang na nga lamang si Ethan. May asawa't mga anak na pala siya, dude. Hindi naman kaagad nakasagot si Flynn dahil sa gulat. Ito na ata ang karma ko, saad ni Ethan. Napabuntong hininga na nga lamang si Flynn at tinapak ang likod ni Ethan. Kahit siya, walang maibigay na advice sa kaibigan niya, kaya naman sinamahan na nga lamang niya ito sa pag-inom. Bakit mo naman ginawa yun, Benedict? Ang akala tuloy ni Ethan, mag-asawa tayo at may mga anak, sabi ni Sofia nang makapasok nga sila ng bahay. I'm sorry, Maddie. Napag-utusan lang ako. Napakunot noo si Sofia. Napag-utusan. Nino. Napatingin si Sofia sa may hagdan at nakita si Gabriel na kakababa lang. Ako ang nag-utos sa kanya na gawin yun, sabi ni Gabriel. Nagtataka na nakatingin nga si Sofia kay Gabriel. Pero bakit mo ginawa yun, kuya? Hindi mo ba alam na dahil sa plano mo, inakala ni Ethan na may pamilya na ako? Nasaktan siya. Tumaas ang isang kilay ni Gabriel. E ano naman ngayon kung nasaktan siya? Sinaktan ka din naman niya nung 2 beses kanyang binasted, di ba? Napasukli nga si Sofia. Binasted lang niya ako dahil sinabihan mo siyang huwag kang pumayag at huwag mo akong ligawan. Natawa ng mapakla si Gabriel. So, nagsabi na pala sa'yo ang makong na yun. Bahagyang natigilan nga si Sofia. So, it's true. Hindi sumagot si Gabriel, pero parang alam na nga ni Sofia ang sagot. Bakit, kuya? Tanong ni Sofia. Dahil kilala ko siya. Kaibigan ko nga siya, di ba? Ayaw lang kitang masaktan, Maddie. Hindi ako naniwala nung sinabi niya na mahal ka niya. That's what I thought. Napakunot ang noo ni Gabriel. Pero simula nang mawala ka, halos araw-araw pumupunta dito ang makong na yun, hinahanap ka. Umiyak pa nga habang lumuluhod at paulit-ulit na tinatanong kung nasaan ka. E ano namang isasagot ko? Hindi ko nga alam kung nasaan ka. Hindi nakapagsalita si Sofia dahil nga sa mga nalaman niya. Hindi niya akalaing ganun pala siya kamahal ng lalaki, hindi pong luluhod nga ito sa kapatid para lamang sabihin kung nasaan siya. Bakit parang masaya ka? Tanong ni Gabriel. Napatingin si Sofia kay Gabriel. Masaya ako, sagot niya, sabay tinuro pa nga ang sarili. Mahinang natawa si Gabriel. Hindi ka pa ba masaya? Hindi halata sa labi mong nakangiti. Napahawak nga si Sofia sa kanyang labi at hindi niya namalayang nakangiti na pala siya. Akala ko ba ayaw mo na sa kanya at hindi mo na siya mahal? Tanong ni Gabriel. Napalabi naman si Sofia at hindi kaagad nakasagot. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon, mahal mo pa rin ang makong na yun, dagdag ni Gabriel. Napabuntong hininga si Sofia. Hindi naman talaga nawala, kahit kailan, hindi naman siya napalitan. Napaismed na nga lamang si Gabriel at hindi niya alam kung anong isasagot. Ito naman kasing si Benedict, ang hina. Ilang taon kayong nagsama sa iisang bahay, hindi mo man lang napa-inlove ang kapatid ko, sabi ni Gabriel. Napakamot na nga lamang ng batok si Benedict. Kuya, walang kasalanan si Benedict. Sadyang hindi lang kaya ng kahit na sino napalitan si Ethan. Kahit naman kasi nasaktan ako ng ilang beses ni Ethan at nagkalayo kami ng ilang taon, siya pa din naman ang laman nito, sabi ni Sofia habang hinawakan ang dibdib niya kung nasaan ang puso niya. Tumaas ang kilay ni Gabriel. So ngayon na nalaman mo na mahal ka niya at matagal na, anong plano mo? Ngumiti ng malaki si Sofia. E di sasabihin ko din sa kanya na mahal ko siya, na mahal ko pa rin siya. At siya nga ang mahal ko. Aaminin ko sa kanya lahat. Matagal ko naman na dapat nasabi yun, di ba? Simula nung graduation niya, dapat sinabi ko na sa kanya. Napailing na nga lamang si Gabriel. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Napatingin si Sofia sa kapatid at ngumiti na nga lamang, dahilan para mapabuntong hininga ito. Fine. Pero hindi muna ngayon, sabi ni Gabriel. Napakunot noo nga si Sofia. Anong ibig mong sabihin, kuya? Saka mo na sabihin. After 1 week, hindi naintindihan nga ni Sofia ang kapatid. Nalilito itong umiling. What do you mean, kuya? Bakit pinapatagal mo pa? Baka kung ano nang isipin nung si Ethan, ha? Ngumisi naman si Gabriel. Wala lang. Gusto ko lang maging broken ang makong na yun. Hayaan mo siyang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya after 1 week mo na siya kausapin. Dahil kung hindi, ako talaga ang hindi mo makakausap. Napanganganga lamang si Sofia na nakatingin sa likod ni Gabriel na umaakyat na sa 2nd floor.
Hindi niya maintindihan kung bakit gusto nga ng kapatid niya na pahirapan pa si Ethan. Napatingin siya sa kanyang gilid nang tapikin nga ni Benedict ang balikat niya. Well, that should be enough for now. Kahit na after 1 week mo pa makausap si Ethan, okay na rin. At least, pumayag na ang kuya mo, sabi ni Benedict. Nagtataka pa rin si Sofia. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ginagawa ito ni kuya, I mean, matalik na kaibigan niya si Ethan pero parang gusto niyang pahirapan. Napangiti nga lamang si Benedict at napaklit ang balikat ni Sofia. Matalik na kaibigan nga niya si Ethan, pero kapatid ka niya. Hindi man sabihin ni Gabriel sa'yo, alam kong mas nasasaktan siya kapag nasasaktan ka. You are his only sister, at normal lang na protektahan ka niya. Napabuntong hininga nga lamang si Sofia. Naiintindihan naman niya, pero napailing na lamang siya at mas pinili na nga lamang na intindihin ang kapatid niya na alam niyang ginagawa lang naman nito ang lahat para sa kanya. Siguro naman ay makakapaghintay nga si Ethan sa explanation niya. Sana lang ay huwag lumayo ang lalaki dahil sa mali nitong akala. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Ethan? Tanong nga ni Flynn nang sa pagdating niya ay nasa bar nga ito at umiinom. Tirik na tirik pa nga ang araw pero naglalasing na ito. Dude, huwag kang ang owa. Kakaumpisa ko pa lang kaya hindi pa ako lasing, sagot ni Ethan. Napabuntong hininga na lamang si Flynn. Dude, bakit mo naman sinisira ang sarili mo? Napakunot noon naman si Ethan at tumingin sa kaibigan. Sinisira? What do you mean? Umiinom lang ako, sinisira ko na kaagad ang buhay ko. Umiling-iling pa nga si Flynn. Hindi mo pa ba sinisira ang buhay mo sa ginagawa mo? Halos araw-araw kang umiinom. Ngayon nga, tirik na tirik pa ang araw, umiinom ka na. Gusto mo bang magkasakit? Maawa ka naman sa atay mo, siya ang nagsasuffer sa ginagawa mo. Hindi sumagot si Ethan at uminom na nga lamang, dahilan para mapabuntong hininga ulit si Flynn. Bakit hindi mo kausapin si Sofia for closure? Tanong ni Flynn. Napaismed na nga lamang si Ethan. Bakit pa? Napabuntong hininga si Flynn. For closure nga, para matahimik ka at masagot ang lahat ng katanungan mo. Umiling si Ethan. Hindi na. Napatingin si Flynn sa kaibigan at napailing. Bakit hindi ka nalang maghanap ng pwedeng pagkabisa? Napakunot noo si Ethan. Ano naman? Nag-isip nga si Flynn. Ayaw niya rin kasing nakikita na ganito ang kaibigan. Bakit hindi mo hanapin ang babae na nakakuha ng semilya mo? Malay mo, siya pala ang nakatadhana sa'yo. Napaismed naman si Ethan. Baka mamaya, katulad lang siya ni Sofia na may asawa na. Napabuga na nga lamang ng malakas na hangin si Flynn. Hindi ko na talaga alam kung ano ang dapat kong i-advise sa'yo. Natawa na nga lamang si Ethan nang mapakla, tinaas ang baso na may alak. I guess tatanda akong mag-isa. Nakipag-cheers nga si Ethan sa hangin at ininom ang alak. Ibinigay ng nurse ang papel. Ito na po ang information na hinahanap nyo, sir. Ngumiti si Ethan. Salamat. Bago pa man mabasa nga ni Ethan ang information, nakatanggap na nga siya ng text mula kay Gabriel na pinapupunta nga siya nito sa bahay nila. Kaya naman pumunta na nga siya sa bahay nito. Nagtataka siya dahil minsan na lang siya papuntahin ng kaibigan sa bahay. Kaagad naman siyang pinapasok ng katulong dahil kilala nga siya nito. Si Sofia po, tanong nga ni Ethan nang makapasok siya sa gate. Wala pa po, sir. Pero maya-maya po nandito na yun. Pasok na lang po kayo dahil may inuutos po si Manang, sagot ng katulong. Tumango naman si Ethan kaya umalis na nga ang katulong. Papunta na nga sana siya sa bahay nang makarinig nga siya ng tawanan ng mga bata. Napakunot noo nga siya at biglang nagtaka. Paano nagkaroon ng mga bata dito? Naisip nga niya ang nalaman tungkol kay Sofia, tungkol sa mga anak nito. Hindi kaya mga anak nga ni Sofia ang mga batang nagtatawanan. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at nagpunta nga siya sa garden. Yan, malapit ka na, Kalim. Dahan-dahan lang ha, baka mahulog ka. Patay tayo kay mommy niyan, sigaw nga ng isang bata na nakatalikod at nakatingala. Sumigaw naman ang bata na nasa ibabaw ng puno. Don't worry, mag-iingat ako. Sa tingin ni Ethan, nasa 6 na taong gulang pa lamang ang bata. Anong ginagawa niyo dyan? Tanong niya. Sabay na napalingon nga ang mga bata kay Ethan at nagulat nga siya nang makita ang mukha ng mga ito. Mukhang hindi lang naman siya ang nagulat dahil pati ang dalawang bata na magkamukha ay nagulat din nang makita nga siya. Oh my gosh, Kalim, look at him.
Tinuro nga ng batang nasa baba si Ethan. Napakunot noon naman si Kalim na nasa itaas ng puno. Bakit kamukha natin siya? Hindi makapagsalita si Ethan habang tinuturo-turo nga ng kambal. So, nakilala mo na pala ang kambal, sabi ng isang boses sa likod niya. Nagpatingin nga si Ethan sa likod niya at nakita nga si Gabriel. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ethan habang tinuturo ang kambal. Imbes na sagutin nga siya ni Gabriel, ngumisi lang ito. Ang mga bata, tanong naman ni Sofia sa katulong nang makapasok nga siya sa bahay. Nasa mga kwarto po nila, ma'am, sagot ng katulong. Ngumiti nga lamang si Sofia sa katulong, pero kaagad ding nawala ang ngiti nang biglang nakita si Ethan. Hindi naman sa hindi nga siya masaya na makita ang lalaki, nagulat lang siya dahil ilang araw nga din niya itong hindi nakita. Simula kasi nang mangyari ang araw na iyon, wala nga siyang narinig na balita tungkol kay Ethan. Gustuhin man niyang puntahan ang lalaki, hindi naman magawa dahil nga sa kuya niya. Ethan, anong ginagawa mo dito? Natigilan si Sofia nang makita ang seryosong mukha ni Ethan. Marami ka palang dapat i-explain sa akin, Maddie, sabi ni Ethan habang pinakita ang information na kinuha nga niya sa ospital. Napakurap-kurap si Sofia at hindi kaagad nakasagot. Nasa garden sila ngayong dalawa. Ilang minuto na nga sila doon pero wala ding nagsasalita sa kanilang dalawa. Hindi niya alam kung bakit nga siya kinakabahan, kahit na may plano naman siya na sabihin kay Ethan. Kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol sa mga anak natin? Si Ethan na ang unang nagsalita. Pinagkiskis nga ni Sofia ang kanyang mga kamay. May plano naman talaga akong sabihin sa'yo nung malaman ko na matagal mo na akong mahal. Ito kasing si Kuya Gabriel. Sinabi niya na after 1 week kitang kausapin. Napasapaw na nga lamang ng noo si Ethan. Alam mo, kaunti na lang talaga at iisipin kung ang kuya mo ang hadlang sa atin. Napalabi na nga lamang si Sofia. Bakit mo yun ginawa, Maddie? Hindi mo ba naisip na pwedeng masira ang kinabukasan mo dahil sa ginawa mo? I mean, dahil sa ginawa ko, nag-away kayo ng pamilya mo at nagkalayo tayo ng ilang taon. Napabuntong hininga si Sofia. I know. Okay naman na kami ngayon, at maayos naman ang buhay ko. Napagsabay ko ang pag-aaral ko at pag-aalaga sa mga bata, lalo na't nandyan naman si Benedict. Napakunot noon na nga lamang si Ethan at napabuntong hininga. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia. But still, bakit mo kasi ginawa yon? Napalabi si Sofia. Siguro dahil sobra lang kitang mahal, Ethan. To the point na magkaanak ka sa ibang babae sa isip ko, basta may anak tayo, ayos lang. Kung hindi ka magiging akin, ayos lang basta may mga anak tayo. Inilapat nga ni Ethan ang kamay ni Sofia sa noo nito. Nang malaman niya kasi noon na nag-donate ng sperm si Ethan sa isang sperm bank, ay hindi nga siya nagdalawang isip na kunin yun at ipatimpla nga lamang sa kanya. Ayaw niyang may iba na makakuha ng sperm ng lalaki. Noong mabuntis nga siya, sobrang galit ng pamilya niya, lalo na si Gabriel. Pero anong magagawa niya? Mahal niya si Ethan. Sinubukan din naman niyang sabihin sa lalaki noong graduation nito, pero wala talaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Napayuko na nga lamang din si Sofia kaya hindi niya nakikita kung anong ekspresyon ng mukha nito ngayon. Anong hindi sinabi? Sinubukan ko, pero 2 beses mo akong binasted. Naramdaman ni Sofia na nababasa na nga ang kamay niya. Teka, umiiyak ka ba, Ethan? Hindi sumagot ang lalaki kaya hinawakan nga ni Sofia ang baba nito at pinakatitigan. Sorry, pakiramdam ko sinira ko ang buhay mo. Ngumiti naman si Sofia at hinaplos ang mukha ni Ethan. Hindi mo naman sinira ang buhay ko, Binigyan mo nga ng kulay, at mas naging masaya ako nang dumating ang kambal nating anak. Napabuntong hininga si Sofia. Siguro yun ang paraan ng tadhana para sa atin, at wala na tayong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Pinunasan nga ni Ethan ang kanyang pisngi. Tama ka, at ang tangi ko na lang magagawa ngayon ay bumawi sa inyo ng mga anak natin. May kinuha na red velvet box si Ethan at binuksan nga ito sa harap ni Sofia. Binili ko ito nung nasa Italy ako. Plano ko kasi talaga itong ibigay sa'yo kapag nakagraduate ka na ng college. Pero hindi ko naman inaasahan na pagbalik ko pala dito, wala ka na. Nalungkot na nga lamang ako, kaya itinago ko. At tumasa na isang araw, maisusuot ko din ito sa'yo. Araw-araw itong nasa bulsa ko dahil baka isang araw magkita tayo.
Isinuot nga ni Ethan ang singsing sa daliri ni Sophia at sakto ito sa daliri niya. Ikaw lang ang babaeng mahal ko, Maddie. Yung mga babaeng dumaan sa buhay ko, kaya hindi sila nagtagal dahil ikaw talaga ang may-ari ng puso ko. Mahal na mahal kita. Napangiti naman si Sophia at hindi naiwasan na maiyak dahil sa sobrang saya. Mahal na mahal din kita, Ethan. Ikaw lang din ang lalaking minahal ko. Napangiti na nga lamang si Ethan, hinaplos nito ang mukha ni Sophia, at pinagdikit nga ang mga noo nila. Mahina silang nagtawanan. Napapikit na nga lamang sila nang unti-unting lumapit nga si Ethan sa kanya. Ilang inch na lang talaga at maglalapat na ang mga labi nila, pero napatigil sila nang may marinig nga silang malakas na pagtikhim. Nakita nga nila si Gabriel na nakatayo habang naka-cross arms pa at nakataas ang isang kilay. Anong ginagawa nyo? Napalayo sila habang si Ethan ay napakamot na nga lamang sa batok. Ikaw, Ethan, pinapunta kita dito para malaman mo ang totoo, at hindi para lumutang ang kapatid ko. Napailing na nga lamang si Ethan. Ikaw talaga, Gabriel. Ikaw talaga ang sagabal sa love story namin, eh. Napakibit balikat na nga lamang si Gabriel. At least, naghirap muna kayo bago naging masaya. Mas okay na yun kesa naging masaya nga kayo tapos kalaunan naghirap. At least, napatunayan nyo na totoong mahal na mahal nyo nga talaga ang isa't isa. Nagkatinginan na naman sina Sophia at Ethan at sabay na napatango. May punto din naman ang kuya niya, at malaki din ang naging ambag nito sa pagiging matatag ng relasyon nila ni Ethan. 2 buwan lang ay nagpakasal na din sina Sophia at Ethan. Tinapos na ni Ethan ang kontrata niya sa barko at napagdesisyonan na magpatayo na lang ng negosyo. Para makasama ang pamilya, bumabawi si Ethan sa mga anak niya, lalo na sa mga taon na hindi niya ito nakasama. Binayayaan ulit silang dalawa ni Sophia ng isang babaeng anak. Sa mga nagdaang taon, naging masaya sina Ethan at Sophia. Mas naging matatag sila, lalo na't bago sila nagsama ay napatunayan nila na mahal nila ang isa't isa. Malaki ang naging pasasalamat nila kay Gabriel dahil isa ito sa mga nagpatatag sa kanila. Mapapatunayan mo na totoo ang pag-ibig ng isang tao kapag, kahit na ilang taon na kayong hindi nagkita, ay mahal ka pa rin niya. At ganoon na nga ang nangyari kina Sophia at Ethan. True love waits, ika nga. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Ethan at Sophia. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay.